hello po sa inyong lahat mga kapatid. Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Kumusta po kayong lahat mga kapatid? At muli, si Kuya Arnel, itong nasa inyong harapan, hindi si Pastor Edwin. Magkaitsura lang kami, magkasing height. Pero parehas kaming pogi mga kapatid. Ayan ang katotohanan. Joke lang yan mga kapatid. Well, ito na po yung ating pang 16th series sa ating book of John chapter 4 verses 20 to 24. Pang 16 series na po natin ito. And this will be the last series of our text. Glory to God. Hallelujah. Next week, in God's will, we will move on another topic kung kalooban po ito ng ating Panginoon. So, direct sa ating technical department, pahintulutan niyo po ako kasi baka mag-overlap ako ng 1 hour, I don't know, for the first time. Sakali lang. So, pahintulutan niyo ako. So, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, tayo po ay binabago ng ating Panginoon. Amen? Ito man po ay pagtutuwid, God teaching us in so many ways. Amen? So, bago tayo magpatuloy o magpalaot, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoong Jesus. Let's pray mga kapatid. Heavenly Almighty Father, O Lord, we are here again this morning, Panginoon, and we thank you, O Lord. Thank you for your words, Father. Again and again, Lord, we thank you, Lord. Help us, O God, to understand how better to worship you, O Lord, in spirit and in truth. O Lord, dalangin namin sa umagang ito na ikaw lagi ang maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. May we worship you and at all times, O Lord, everywhere. At kami ay maging tapat sa aming lahat ng aming ginagawa. This is we ask through your Son, Jesus Christ, our blessed hope. Amen. Okay, so mga kapatid, basahin natin uli sa umagang ito yung ating text in the book of John chapter 4 verse 20 to 24. So let's continue to read. Verse 20, our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You, Samaritan, worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is for the Jew. Yet, a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. Last verse, God is Spirit and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Glory to God po sa kanyang mayamang salita sa aklat ni John chapter 4 verse 20 to 24. Truly, mga kapatid, last week na-tackle natin ang pang-anim na points na nakatuon sa spirit worship, isn't it, right? So itutuloy po muli natin yung pangalawang point, which is the truth worship. Okay? Yan yung ating pangalawang points at dyan po tayo magtutuon ngayon. Okay. Sinabi natin sa nakalipas na pag-aaral about the spirit worship. Kung naalala po ninyo, spirit worship refers to the human spirit. It basically refers to the inner person mula doon sa loob papalabas. Kung ano yung lumalabas mula sa iyong puso, mula sa iyong isipan, yon ang pagsamba mo sa spirito. You are to worship from the inside out, not out from in, not out to in. No. Okay? So isa sa magandang halimbawa ay yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 9. Nang sabi niya doon, God whom I serve in my spirit. Sabi niya, yung spirit dito in the Greek word is latrio. Remember last week? It means he worships God with his spirit. This refers to the human spirit mula doon sa panloob na panlabas, mula doon sa panloob ni Apostle Paul
papalabas na kanyang pagsamba sa Diyos. Now, we'll focus again on the same verses that we have, the same last week, verse 23, which says that worship the Father in the Spirit and in truth. And verse 24, worship the Father in the Spirit and truth. Na kung saan, twice na nabanggit dito ang dapat na pagsamba natin, mga mananampalataya, na dapat ito'y nagmumula mula sa ating spirit at mula sa katotohanan. Na kung saan, twice na nabanggit dito, napaka-importante po nun, mga kapatid. Ano? We are to worship in the spirit and in truth. The perfect balance, ika nga. Not just spirit, but truth. And not just truth, but spirit. From the deep part of our soul, we worship the Lord. We express ourselves based on God's revealed truth. Amen? Revealed truth. And you'll remember, mga kapatid rin, ang patungkol sa ating text na babaeng Samaritana na ito, she had the Spirit actually. And I told you before, she had the Spirit, but not truth. Wala siyang katotohanan, pero nasa Espiritu siya ng pagsamba. Kabaliktaran naman sa mga Jews, which they know na para ang kaligtasan ay sa kanila lamang, na sila ay saved. They had the truth. Actually, but the problem, no spirit. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanya, hindi sa bundok ng Gerizim na ito ikaw sasamba, at hindi rin doon sa bundok ng Jerusalem, which is the Mount of Zion, na para sa mga Jews, ito ay holy sa kanila. God is to be worshipped in spirit and in truth, my friends. And the same sa atin, mga kapatid, as being true worshipers of God. Kailangan magkaakibat ang dalawang ito sa uri ng ating pagsamba, because we cannot have heat without light, and we cannot have light without heat. So the two must be in balance. But the question is, how can we worship God in truth? Now, alam natin, mga kapatid, matagal na dinidiscuss sa atin about the depravity of human, yung pagiging patay ng isang tao. And we have to be alive spiritually, alive to God. Alam natin yan, mga kapatid. At alam natin na walang makakagawa sa isang tao na siya ay patay maliban na siya ay pagkalooban ng isang buhay na espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So if we are possessed with the Holy Spirit, last week tinakal natin yon, if we are possessed with the Holy Spirit, which comes by salvation through Jesus Christ alone, through Scripture alone, then we worship in spirit. Okay? We must have a transformed inner person and the indwelling of the Holy Spirit of God. So ang ating pinaka-final o pinakabuod ng ating pagsamba sa Espiritu, mga kapatid, is to worship in spirit, then is to have a spiritual transform by regeneration. Okay? Regeneration. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay magsisimula lamang, of course, sa ating kaisipan, mula sa ating pagsasaliksik, sa ating pag-discover, at sa ating meditation. Last week, sinabi natin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No meditation, no worship. No discover, no worship. Remember, last week, sinabi natin yan, na kung saan sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik, ng ating meditation na ito, ang salita ng Diyos na ito ang siyang bumabalik sa Kanya mismo bilang ating pagsamba sa Kanya. Ayon sa pagkakaalam natin mula sa katotohanan na makikita lamang dito sa salita ng Diyos. Amen po ba? Now, all worship must be response
to truth. Yes, my friend, that's true. Walang tunay po na pagsamba na hindi umuugnay sa katotohanan. Peking pagsamba yon. Kung ito'y hindi umuugnay, lalo na sa katotohanan, na ang katotohanan, paulit-ulit nating sinasabi, parang sirang plaka na ang katotohanan ay makikita mula sa Biblia. Kaya kung ikaw ay hindi dumedepende ang iyong pagsamba mula sa katotohanan sa salita ng Diyos, peking pagsamba yon. Ito'y mula lamang sa iyong feelings, emotion, kaisipan, pansariling propaganda, kapakanan, etc. etc. Dahil ang pagsamba ay hindi mula sa ating emosyonal o mula sa ating pakiramdam. Tama po ba? Worship is a response built upon truth, and the truth is the Bible. Now, naalala niyo po mga kapatid, in John chapter 18, verses 38, napakaganda po dito mga kapatid ng pangyayari dito. Noong panahong ito, iniharap ng mga Jews, iniharap ng mga high priests, mga priests, ang ating Panginoong Jesus na para ay bigyan ng parusa dahil sa kanyang ginagawa sa ang ating Panginoong Jesus. Iniharap siya kay Pilate, kay Pilato. So Pilate asked the very important question, and I want you to listen about this word of God. Okay? Basahin natin mula doon sa may verse 37. Ang sabi dito, "You are a king." Then said Pilate, Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to what? The truth." Nakuha nyo? For everyone on the side of truth, listen to me. Testify for what? To truth. And then kung sino man ang nasa katotohanan, sabi ng ating Panginoong Yesus sa harapan ni Pilato, ay nakikinig sa akin. Similarly sa sinabi ng ating Panginoon, na ang tupa niya ay nakikinig sa Kanya. Tama po ba? Nakikinig sa akin, sabi ng ating Panginoong Yesus. Then, doon sa may sumunod lamang na verse, tinanong ni Pilate ang ating Panginoon, and this is the most important question na itanong ni Pilate sa ating Panginoong Yesus. What is truth? Jesus, what is truth? Retorted Pilate, or he asked. With this, he went out again to the Jews gathered there and said, "I find no basis for a charge against him." Walang nakita si Pilato na kahit na anong pwedeng ipatong na parusa sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga mapapansin ninyo, the King of the Jew, sinulat ni Pilate doon sa may board, sa taas ng ulunan ng ating Panginoong Yesus. At gusto ng mga Jews na papalitan ito because they are not accepting what Pilate wrote, na kung saan ay Jesus is a king of Jews. See? Pilate knows that the truth is Jesus. He knows that. At yung akusasyon ng mga Jews, ng mga priest na ito, totoo nga, na ang Diyos ng mga Jew ay ang ating Panginoong Jesus. What is truth? You see? And immediately, mapapansin natin, Jesus answered it. Sa John chapter 17, and he said, before this will happen, natanungin ni Pilate ang ating Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang panalangin, "Sanctify them by the truth. Your words is truth." You see that, my friends? Nakikita niyo po ba yung ibig kong ipunto? Ngayon, kung tayo po ay sasamba sa katotohanan, at sabi dito sa text, ang salita ng Diyos ay ang siyang katotohanan o ang katotohanan, then we must worship out of an understanding of the Word of God. Tama po ba? Because the Word of God is truth. Amen? If we're going to worship God truly, my friends, we must understand who He is. Ano ang gusto niya, ano ang ayaw niya, sino siya. Nakuha niyo po? And the only place He revealed Himself is in His Word, through the Bible. Opo, hindi ko nakita ang Panginoong Jesus na pinako. Hindi ko nakita na ang Panginoong Jesus ay nabuhay. But I believe that the Word of God, that the Scripture is authentic. Authentic.
from the Word of God, from God alone. If we're going to worship God truly, we must understand kung sino siya, mga kapatid. Kung sinong Diyos siya. Kaya nga sabi ko sa inyo sa mga nakalipas na mga pagtuturo, makikilala natin ang Diyos depende sa ating pagkakaalam at pagsasaliksik sa kanyang salita. Maliban na ikaw ay hawsyaw, ika nga, o mababaw mag-aral, o mababaw ang iyong pagbasa, mababaw ang iyong pagkakaalam sa salita ng Diyos. Hawsyaw lang, gusto mo lang, ito lang ang iyong matutunan. Ayaw mo na magbasa ng ibang verse. Gusto mo, kiniklaim mo ang Jeremiah 29:11, blah, 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 blah. Lahat ikiklaim mo na ito'y para sa iyo. Hawsyaw ang iyong pag-aaral, hawsyaw ang iyong meditation, hawsyaw ang iyong discovery sa ating Diyos. Ano expect natin na magiging resulta nito? Right? Anong magiging resulta nito? Of course, hawsyaw din ang iyong pagkakakilala sa Diyos. On the other hand, my friends, alam natin na siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya hindi natin pwedeng idahilan na sabihin natin na nagbago ang Diyos ayon sa iyong pagsasaliksik, ayon sa iyong pag-aaral na sa John sinabi iba ang Diyos, kay Timothy iba ang Diyos, kay Paul iba ang Diyos, kay Pastor ganito iba ang Diyos, kay Pastor ganito iba ang Diyos. Hindi po mangyayari yun, mga kapatid. Nagiging iba ang ating pagkakaalam o ang iyong pagkakaalam sa Diyos. Depende sa iyong meditation. Depende sa iyong pagsasaliksik. Depende sa iyong pag-aaral sa kanyang salita. Subalit alam natin na siya ang Diyos na hindi nagbabago. Amen? At hindi rin natin pwedeng idahilan, mga kapatid, na sasabihin natin ngayon sa ating mga pastor, sa ating mga elders or deacons na walang katotohanan. There's no truth, Pastor. There's no truth, Kuya Arnel. No. Dahil ang katotohanan ay nagpakilala sa sanlibutan sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Jesucristo Jesus. Ang kanyang salita, naririto ang Biblia, nagpakilala kung sino ang Diyos natin, kung sino ang anak, kung sino ang banal na Espiritu sa atin, ano ang relasyon niya sa atin, at ano ang relasyon niya ngayon sa iyo at sa akin nung tayo ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Only have to do what I'm saying is to rely on what the Bible is saying about the truth. I will not go out sa ating text. What I'm really saying, rely on what the Bible is saying about the truth. That's why, my friends, we will have a virtual conference, I believe, tomorrow, starting on 25th, 26th, 27th, I believe, 3 days. That will be tomorrow, starting. So invite your friends and your families. But ito sinasabi, wala po itong registration fees. Wala itong registration fees. Starting tomorrow, we will start at 3 p.m. I believe, kung hindi ito na bagong schedule. Pero syempre, wala itong registration, but syempre, of course, ang unang qualification nito, dapat may internet ka. Yun ang unang qualification para maka-access ka sa Zoom. So, on this equation, ba't ko ito sinasabi, we will study about the doctrine of Scripture, which is the first topic, I believe, ng unang speaker natin is focuses on the theology of the Bible and the sufficiency of the Scripture. Napakahalaga po nun, mga kapatid. At I believe, marami tayong matututunan sa mga doctorate na ito, mga kapatid. Hindi dahil sila ay doktor sa salita ng Diyos, dahil sila ay lingkod ng Diyos, kaya tayo matututo sa kanila. Dito, makikita natin ang walang salungat o walang pagkasalungat, ika nga, from the book of Genesis to Revelation. At lagi natin itong tatandaan, nabanggit ko na rin po ito madalas, na ang Old Testament ang siyang sumasalamin sa New Testament. At ang New Testament ang siyang katuparan mula doon sa Old Testament. Kaya ito'y walang magiging salungat. Kung sa kabilang banda na may magtatanong kung ito ba'y salungat, ang ating Panginoong Jesus mula sa New Testament at sa Old Testament, hindi po ito magiging salungat. And from the beginning, from the creation, naroon na ang ating Panginoong Jesus. Wala tayong ibang question doon. Okay, now, back to our topic. Hindi natin pwedeng sabihin, ang ibig kong sabihin, na walang katotohanan. There's no truth. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Dahil tulad ng sabi ko po, ang katotohanan ay nagpakilala na mismo
sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang mabuting balita, ang Biblia. All you have to do, sabi ko, is to rely on the Bible, what the Bible is saying about truth. Another thing, mga kapatid, in Romans chapter 1, verse 18, makikita natin dito, ang sabi po dito, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godliness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. What does it mean, Arnel? Now, in this passage, mga kapatid, there is truth in terms of conscience. May itinanim na sa puso ng bawat tao na siyang nakakaalam ng mabuti, na siyang nakakaalam ng masama. Sa kabila ng hindi naman niya narinig ang gospel, yung mga aitas, mga kababayan ko at mga kapatid ko sa bundok, walang nagbahagi sa kanila ng mabuting balita, ng gospel. Ngunit wala silang idadahilan na hindi namin nalaman ang katotohanan na pagsamba na sinasabi mo ngayon, Arnel. So exempted kami dyan. No. Hindi po ganun, mga kapatid. Naroon na sa kanila ang conscience na itananim ng Diyos mula nang sila isilang, mula nang sila ay nagkaalam, na alam nila ang mabuti, alam nila ang masama, bawal pumatay, bawal mang-rape, bawal magnakaw, etc., so far. So ang katotohanan ay naroon na sa kanila, sa puso ng bawat isa sa atin through the conscience na itinanim ng Diyos. Ni-reveal na ito ng Diyos sa atin. In theology term, ginagamit nila itong general revelation. Ika nga, kaya nga pagdating ng verse 19, doon lang sa may sumunod na verses na binuksan natin, since what may be known about God is plain to them. Malinaw na sa atin, lantad sa atin, because God has made it plain to them, sa atin. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, hindi po malabo ang katotohanan patungkol sa ating Diyos. Napakalinaw. It's so plain. Napakalinaw. Una, pinakilala niya ang kanyang sarili in general terms, and then general revelation, in conscience, and in creation. In creation. Titingin ka sa bundok. Sinong may lalang nito? Tao? Hindi. Hindi kayang nalangin ng tao yan. Dagat, tubig, sibol, na hindi mo alam saan nanggagaling ang tubig. No. Kaya ba i-create ng tao yon? No. Means, there is something mas mataas sa iyo na kung saan siya ang kayang makagawa ng yon. So, pinakita ito ng Panginoon sa atin in creation. There's something mas mataas, mas ahead sa tao. Walang iba, kundi ang Diyos yun. At ang tao, batid nila ang katotohanan. Yes, patungkol sa Diyos. Alam nila ang katotohanan. But the problem, with the same chapter in verse 25, it says, they exchange what? The truth about God. Imagine that, my friend. They exchange for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. They exchange the truth about God. You see that? You see the foolishness of man? Mga kapatid, nakita po ninyo? Now, my friends, look. God's whole purpose was to reveal Himself. Amen? Yes, that's the purpose of God. To reveal Himself. Hindi siya nagtago ng something sa atin na kung saan ay magkakaroon tayo ng question sa ating Panginoon na, Lord, bakit di mo ito itinuro sa akin? Lord, bakit di mo ito pinakita sa akin? Wala po tayong maitatanong sa Diyos pag dumating ang oras na ganon. He gave to us everything. Even His only begotten Son, Jesus Christ. He gave for us to know who He is. Nasa kabila ng Diyos siya, ibinaba niya ang kanyang sarili, binigay niya ang kanyang sarili na kung saan walang nag-udyok sa tao na gawin ito sa kanya. Para makilala ng tao kung sino ang Diyos. Imagine that. Pinakilala niya ang kanyang sarili. Una in creation, and conscience, and then He revealed Himself sa lahat ng pahina ng kanyang salita mula Genesis until Revelation.
So my point, my friends, is this. If we are to worship in truth, then we are to worship truly as God, as God is to be worship. Nakuha po ninyo? Ang ibig kong sabihin, the only place we'll find God truly defined is in the Bible. Kung gusto nating sumamba ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, mula sa ating pagsamba sa salita ng Diyos o sa Diyos, gamitin natin ang kanyang salita. Gamitin nating basihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. The place we'll only find God truly defined is in the Bible. Tama? It is the Bible that explains the God of creation and the God of conscience. Lahat ng pwede nating malaman patungkol sa Diyos ay narito na po sa kanyang salita. So to worship in truth then means to worship from out of understanding of the Word of God. Amen? We cannot worship, mga kapatid, the Lord. We cannot worship God apart from His revelation. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Now, on the most important thing about truth, makikita po natin sa Old Testament in the book of Nehemiah, in chapter 8, verses 5 and 6. And it says, Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them. Sa ibabaw, mas mataas sa mga tao. And as he opened it, the people all stood up. Verse 6, Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. Then they bowed down and worshiped the Lord with their faces to the ground. Now, what book is that na tinutukoy ni Prophet Nehemiah? That is the Word of God, right? He opened the book, the Word of God, at tumayo siya sa kanilang kalagitnaan at binasa ito sa kanila, and then Ezra and all people of Israel, they worship the Lord. So what is the point, Arnel? What is the point? Parang uminit yata. Bakit? Kaya tanggalin ko na lang po itong aking ano. So what is the point, Arnel? Bakit mo ito sinabi sa amin? My friends, the Word of God just its very holy presence. Lahat sila nagsiluhod sa presensya ng Diyos. And this is an act of worship, mga kapatid, because Ezra knows that the Word of God is truth. So ang sinasabi ko ngayon dito, mga kapatid, kung tayo po ay sasamba, sinasabi ko na dapat dumepende tayo ayon sa pamantayan na sinabi ng Biblia kung paano ang tamang pagsamba. At sinasabi dito, pag ikaw ay sasamba, you should be holy before you worship the Lord. So that's the point. Now, all true worship is in response to the truth about God. And all truth about God is revealed in His Word. Kung tayo po ay tinawag bilang mga mananamba to worship God, dahil hindi lahat tinawag bilang mga worshiper ng Diyos. That's why if you are a true worshiper of God, you need to worship the Lord in spirit and in truth. You need to thanks to God always, every time, over and over and over sa ating buhay. Then, we should worship God as God is. Nakuha po ninyo? So kung sino ang Diyos bilang isang banal, we should be holy to worship Him because He is holy. If we want to know how He is, we have to look at His revelation, who He is. Mga kapatid, inihayag ng Biblia ang katotohanan patungkol po sa Diyos na siyang gumagabay sa atin sa ating tamang pagsamba sa Kanya. Therefore, makikita natin ang dalawang mahalagang bagay patungkol sa ating pinag-aaralan, patungkol sa tamang pagsamba na kung sino o kung saan ito dapat kagamit-gamit. First, truth.
Truth is the objective factor in worship. Amen? And spirit is the subjective. In mathematics, tulad ng numerator and denominator, ika nga, ang dalawang ito dapat kapwa sila laging magkasama sa ating pagsamba sa ating Diyos upang ang ating gagawing pagsamba ay maging karapat-dapat. How to worship the Spirit? How to worship Spirit? Napag-usapan natin noong nakaraang linggo yan. We should be depend on the Bible, what the Bible is saying. Magkaroon tayo ng meditation. We should be possessed with the Holy Spirit, and the Holy Spirit living with us, the truth and the Spirit, because the truth is the object factor of the Spirit, of the worship, and Spirit is the subjective of our worship. Worship must be based on truth and Spirit. Sabi po ni Dr. John MacArthur sa kanyang quote, kunin ko lang din at gagamitin ko, worship is an expression of praise from the depth of the heart toward a God who is understood as He is truly revealed. Worship is an expression of praise from the deep or depth of the heart toward a God who is understood as He is truly revealed. Walang kabuluhan na sasabihin nating sumasamba ako sa Diyos. Ngunit sa kabilang banda, mga kapatid, hindi naman natin siya kilala kung sinong Diyos siya. Sasabihin mo, sumasamba ako sa Diyos, ngunit nagnakaw ka. Sumasamba ako sa Diyos, ngunit pumatay ka. Hindi literal na pumatay. You know what I'm saying? Sa Bible, tumingin ka lang sa isang dalaga, mula ulo hanggang paa, tingnan mo lang siya, pag nasaan mo lang siya ng masama, nang rape ka na, pumatay ka na ng tao. Imagine niyo yun, mga kapatid. Magkagalit lang kayo, pinatay mo na siya. Tapos sasabihin mo, sumasamba ka sa Diyos. Hindi pwede yun, mga kapatid. Sasabihin mo, kilala mo ang Diyos. Hindi pwede yun, right? So, what I'm really trying to say is, there's no true worship apart from a true understanding of God, kung sinong Diyos siya. So, kailangan, kunin muna natin kung sino yon. Targetin muna natin kung ano yung unang dapat targetin bago tayo pumunta sa next step. Any group that not understand, tama po ba, about truth, about God, about truth, who He is, kung sino ang ating Diyos, kung sino ang tunay na Diyos, any group yan, does not worship God at all. Yes, that's true, mga kapatid. Kahit pa sabihin natin na gaano kadami ang kanilang mga members, simbahan, millions of members, ngunit kung hindi nila alam ang katotohanan patungkol sa Diyos, kung sino ang tamang Diyos, well, nag-aaksaya lang sila ng oras at panahon sa walang kabuluhan. Kaya kung tayo ay naroon pa habang maaga pa, go out and repent to God. And read the Bible. Read the scripture of God at makikilala natin kung sino ang Diyos na tama. Yes, tayo po'y mga believer na. Yes, kung ang itinuturo natin ay patungkol sa blessings, prosperity, miracles, etc., 100%, sabi nga ni Pastor. Madali lang nating makuha ang kanilang atensyon. Totoo po yun, mga kapatid, naniniwala din ako doon. Or yung kanilang feelings. Tumugtog ka lang ng magandang awitin, gamitin mo ang piano, makukuha mo ang attention ng feelings ng audience. Totoo po. For sure, puno ang congregation. Pero kung magturo ka ngayon, tulad ng ating ginagawa, expository preaching, or systematic teaching, systematic theology, verse by verse, for sure, sasabihin ng mga tao sa atin, boring ang church na to, right? Minsan, umatkan kami sa Pilipinas, nung kami nag-vacation ni sister and wife, umatkan ako sa CCF, nakita ko yung ilaw, patay,
At ang may ilaw lang ay yung gitna. At yung iba, hindi ko alam, may tulog na. Yung katabi nga namin, humihilik na. Patay ang mga ilaw. Sabi ko, church po ba ito? Tanong ko lang sa may sarili ko. Yung mother-in-law ko, umattend. Kasi doon yun umaattend sa Reformed Church, I believe. Sa Baptist Church. Sabi ko, boring dito. Nung mga unang-una pa. Nung hindi pa ako talaga ganun kalalim sa salita ng Panginoon. Iba yung kanta dito, may mga librong kanta, bubuksan mo yung page, kakanta kayo. Boring dito. Sabi ko. Ngunit ngayon, nagkamali ako. Yes, totoo po. Mas gusto ko yung ganong katuruan kaysa yung nakapatay ang ilaw, di ko alam kung anong nangyayari sa paligid ko. Anong mga ginagawa ng tao. At wala akong natutunan paglabas ko ng conference. Wala akong natutunan. Ngayon, sabi ko, pupuntahan ko yung church na yon at doon tayo attend pag-uwi natin in God's will. The truth is revealed, my friend, in the Word of God. That is the source. At ito ang ating pinaka-pamantayan sa ating pagsamba. Narito ang ating mga tagapagturo. Hindi para bumuo ng emosyonal na karanasan patungkol sa kanilang o sa ating mga pansariling karanasan, experience, bagamat na madali itong ituro sa karamihan, tulad ng sabi ko. That's why don't preach your testimony or even your experience because your testimony or your own experience is not the gospel. The gospel is the word of God. So, preach the word of God, not your testimony, not your experience. Of course, sometimes mayroon kang ad-lib na tinatawag, gamitin mo yun and i-connect mo sa iyong topic, that's normal. Pero kung natapos na yung isang oras, puro ka testimony, experience, kinewento mo lahat ng yung nangyari sa buhay mo, that's not preaching. That's not teaching. That is testimony portion. Ika nga. The gospel is the word of God. Preach the word of God. At ito ang dapat nating ituro at maging batayan sa mga hindi pa nakakakinig ng salita ng Diyos, lalo na. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, nung panahong ito mga kapatid, nung panahong ito, ay sasabak na. Sasabak na si Timothy sa pag-establish ng isang church. Sasabak na si Timothy sa pag-share ng gospel, ng salita ng Diyos. Nung pinagkatiwalaan na siya ni Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul, until I come, read the text, explain the text, apply the text, stay in the text. Sabi ni Apostle Paul, teach sound doctrine. Anong doctrine ito, Apostle Paul? Truth about God. Tama? Truth about God. And we know Apostle Paul, of course. Narito tayo upang mag-aral at ng patungkol sa Diyos sa pamamagitan ng aklat na ito, ng salita ng Diyos, ang Biblia. At mula dito, ito ang nagiging pundasyon at batayan at pamantayan patungkol sa tamang kaalaman natin na siyang nagdadala sa atin, na siyang lumalabas, sabi ko, papalabas mula sa katotohanan kung ano dapat ang tamang pagsamba na ating gagawin. Now, wag po nawa tayo mga kapatid matulad sa mga taga-Korinto na kung saan paulit-ulit silang paalalahanan ni Apostle Paul dahil sa kanilang hindi tamang pagsamba sa tunay na Diyos. You heard that? Tunay na Diyos. Kilala nila ang tunay na Diyos. Nakilala na nila ang tunay na Diyos. Itinuro na sa kanila ang tunay na Diyos. Hindi dahil sa kanilang pagan background, kaya sila bumabalik-balik ulit. No? Kundi bagamat kilala nila ang tunay na Diyos, subalit pawang inilagay nila ang kanilang mga sariling nalalaman patungkol sa katotohanan para sa kanilang pansariling kapakanan, kaligayahan, at personal na propaganda. Na tila nagbubulag-bulagan ang mga taga-Korinto na ito. Nagiging ganito, nagiging malaswa ang kanilang pagsamba sa Diyos, nagiging pabaya ang kanilang pagsamba sa Diyos. Kaya galit na galit si Apostle Paul sa kanila. Bumalik ulit si Apostle Paul sa kanila upang ituwid
ang kanilang pananampalataya at narinig patungkol kay Apostle Paul. Kaya nga tinanong sila ni Apostle Paul, ito ba ang itinuro ko sa inyo? Galit na galit. Maging sa atin, kung meron man mga mananampalataya na alam natin, init na init sa pananampalataya ngayon, and then eventually, nung umuwi ng Pilipinas, nakita natin na para walang buhay nila, panayang TikTok, panayang sayaw, o anumang mga pinagagawa sa buhay, walang devotion, walang meditation, napakasakit nito, lalo na sa mga pastor natin. I believe that, mga kapatid. Tama? Kaya nawa, huwag tayong matulad sa kanila, na tila bulag sa katotohanan, bagamat alam nila ang katotohanan. Remember, the Jews, alam nila katotohanan, subalit wala sila sa pagsamba. Alam nila at kilala nila ang tunay na Diyos kung sino siya. On the other hand, we cannot worship God in ignorance, my friend. Yes. Tulad ng sabi ni Paul sa Acts chapter 17, verse 23, "For as I passed by and beheld your devotion, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly or ignorance worship Him." Or worship Him, declare I unto you. Ito ang ipapakilala ko sa inyo na tunay na Diyos, at kayo sumasamba sa pagiging ignorante ninyo na pagsamba. Ang pagiging ignorant, ang ibig kong sabihin, ng isang tao mula sa katotohanan na narinig mo na ito, mula sa scripture, mula sa nag-share sa iyo, hindi po yan dahilan upang hindi ka itapon sa dagat-dagatang apoy. Nasabihin mo, hindi ko naman alam yan eh. Wala namang nag-share sa akin ng ganyan eh. No, hindi mga kapatid. Naroon na ang katotohanan, nagpakilala na sa atin. Mapapansin natin mga kapatid, over and over and over, mababasa natin sa New Testament ang phrase patungkol sa pagiging ignorant ng isang tao mula sa katotohanan. And there's no premium in the Bible on ignorance. Kaya sabi ni Timothy, ulit, balik tayo kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, ang sabi niya, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles" what? The word of truth. You see that? Pinanghahawakan po ito ni Timothy na sa kabila na siyang ay kabataan, kaya sabi na Apostle Paul sa kanya, huwag mong bigyang daang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan, sa halip, pagsubikatan mong maging huwaran sa pananampalataya, pag-aasal, pag-uugali, pamumuhay, etc. Hindi po yun naging hadlang kay Timothy na siya ay isang kabataan. Hindi naging hadlang yun upang hindi siya makapangaral ng mabuting balita. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami pong mga matatalino na dapat nakatayo dito na nagtuturo sa atin. Kaya nga sabi ko, sino ako para gamitin ng Panginoon na nagtuturo sa inyo na isa rin akong tulad ni Timothy na patuloy tinuturuan ng Panginoon, patuloy nagsasaliksik sa Panginoon, at alam ko ang kapasidad ko, Lord, hindi ako karapat-dapat sa ganitong bagay. Ito ang alam ko, Lord. Nang ibig kong sabihin sa lahat ng sangay ng ginagawa ko, I am depending only on God. I am not serving to the pastor. I am not serving to anyone, but I'm serving especially to God na siyang nakakakita ng pangloob at ng nagiging resulta nito papalabas. Amen? Si Timothy po mismo, alam niya mismo. Siya mismo alam niya. Natutunan niya sa pamamagitan ng kanyang mentor. Of course, na si Apostle Paul, may mga ginagamit. At alam niya ng mabuting balita na ipinapangaral ni Apostle Paul na natutunan niya ay yun ang katotohanan na galing sa Diyos. Katotohanan na makakapagpalaya sa tao mula doon sa katakot-takot na kamatayan. Yun na naman ang goal natin mga kapatid. Ayaw nating mapunta kahit na sino sa atin doon sa may eternal hell. Ayaw nating mapunta doon. But the question, anong ginagawa natin kung ayaw mong mapunta doon? Lahat ng tao, pag tinanong mo, gusto mo bang mapunta sa heaven? Sasabihin nila, yes, gusto ko mapunta sa heaven. Pero anong ginagawa mo? Wala. Hindi po yun magkakapatid reason, ika nga. Hindi yun dahilan upang hindi tayo itapon sa dagat-dagatang apoy na nalaman na natin ang katotohanan. Sabi rin ni Paul, mga kapatid, be renewed in the spirit. Be renewed of our mind.
Lahat ng ito is all about truth. Is all about truth, my friends. And so, we have been given the command to worship the Lord in spirit and in truth. Amen? Ngayon, ang main question na lalabas ngayon sa atin, ngayong nalaman natin ng pagsamba sa Espiritu, nalaman natin ng pagsamba sa katotohanan, ang lalabas na tanong sa atin ngayon dito is, ano ngayon, Arnel, ang pakinabang ko dyan? Ano ang nagiging resulta ngayon ng ating pagsamba? What are the results of worship? Arnel. Now, mga kapatid, there are main 3 points na gusto kong, that I would like to point out this morning. Number 1, God will be glorified. Amen? God will be glorified. Every time when we worship the Lord, most God will be glorified. Yes, He will be glorified when He is worshipped. In Psalms chapter 50, verse 23a, just note if you want, it says, those who sacrifice, thanks offering, honor, or in the other translate, glorified me. Sabi doon. Glorified. God will glorify. Always, my friends, when we praise God, when we worship God, He's glorified. Ayusin mo lang yung table sa congregation na bago magsimula, ayusin mo lang yung mga wire ng mga nagkalat-kalat dyan. Ayusin mo lang yung mga nagkalat-kalat, pinulot mo lang yung something for God's glory, kahit sa bahay mo yan ginawa, kahit sa opisina, everything, whatever you do, even you drink or you eat, you drink, na ginagawa mo ito sa ating Panginoon, you worship the Lord. And at the same time, He is glorified. Glorified. Amen? Number 2, Christians are purified. In Psalms chapter 22, verse 4, nang sabi ni Yahweh kay David, na kung sino man ang lalapit sa presensya ng Diyos ay kailanman o kailangan meron siyang malinis na puso, meron siyang malinis na kamay sa paghandog. Dahil sabi ko nga kanina, paano tayo makakapaghandog, makakapagsamba sa isang banal kung tayo ay hindi banal? Kinakailangan tayo muna ay ma-regenerate sa pamagitan ng ating Panginoon. Bigyan tayo ng malinis na puso, malinis na kaisipan, na ang iyong hangarin lagi, maging sa iyong panalangin, ay yung kalooban ng ating Panginoon. So, when you approach God to worship, immediately, you are faced with this reality like Psalms. Nagiging banal, nagiging dalisay ang ating mga kamay sa paghahandog, ang ating mga labi sa pagpupuri, ng lahat ng ating gagawing pagsamba ay nagiging dalisay rin sa kanyang harapan because God is holy. And number 3, the church is edified. That's the most important, mga kapatid. The church is edified. In 1 Corinthians chapter 14, verse 26, sabi doon sa pinakabuod, let every be done to edify. Lahat ng ating gagawin dito, dapat ma-edify ang church. That's why I believe the purpose of the speaking tongues during, or the language, tongue, during the early church is to edify the church, to edify the believer, to edify the church most. At kung walang mag-interpreta nito, sabi ni Apostle Paul, shut up your mouth, go out. Hindi kita naiintindihan. Kung mayroong bagong darating, sasabihin nila na buwang na ito, anong pinagsasabi-sabi? Amen? So to edify the church is edified. I believe, mga kapatid, din, na sa tuwing tayo po ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, not only God will be glorified, not only Christians are purified, but the church is edified. Napakahalaga po, mga kapatid, niyan. Na sa tuwing tayo ay sama-sama na sumasamba sa Diyos, ito man ay virtual, ito man ay actual, tulad ng ganito sa ating ginagawa ngayon, through access of the internet, as we come together to worship the Lord, we become strong. We become
transform. Tama? Nagkakaroon tayo ng init ng pagsamba sa ating pagsasama-sama. And true worship changes us. Really. Ako po, ayokong magsabi nga, sabi ko sa inyo dahil ngunit as adlive at para mayroon tayong matutunan ng bawat isa, ako po mayroon natututunan during lockdown. Every day na nag-aaral ng salita ng Diyos. Isang verses, kaya nga sabi ni Pastor Jay, matamlay ang isang Christian kung wala siyang verses, wala siyang meditation sa kanyang sarili. That's true, mga kapatid. Isa kang lantay, isa kang patay kung ikaw ay walang meditation. So, the result of worship, first, God is glorified. Second, Christians are purified. And third, the church is edified. Meron po bang pakinabang ang ginagawa nating pagsamba tulad ng ganito? Yes, naririyan na. Ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Well, marahil, someone will say to me now, okay, Arnel, marami na akong narinig patungkol sa worship sa iyo. Naintindihan ko na ngayon, and I'm really excited. I'm ready to worship the Lord. Come on! Sasabihin ng iba sa atin. I understand already the importance of it, Arnel. First, sabi mo, God seeks true worshiper. I also understand the source of worship, Arnel, which the salvation. Tinanggap ko mula sa kaligtasan ng Panginoon dahil maliban na walang kaligtasan ng isang tao, sabi mo, ay hindi siya karapat-dapat tawaging isang worshiper ng Diyos. Naintindihan ko na rin, Arnel, kung sino ang object of worship. Sabi mo, ang object of worship is the Trinity. At ang Trinity na ito, siya ang object of worship. He is God. I understand, Arnel, the sphere of worship, the place of worship. Sabi mo, God is everywhere, at all times, especially in corporate assembly, sa ating pagtitipon, assembly of the redeemed people of God. I understand also the essence of worship, Arnel. It must be perfectly balanced between spirit, between truth. Arnel, naintindihan ko na rin itong last mong point, Arnel. And it should be from the heart, of course. That's the most important. And now, Arnel, you might asking me, or you might ask me now, I understood everything. I'm ready. May hindi pa ba tayo nasasabi? Yes, meron pa po. And this is the most important na gusto kong malaman natin. Malaman ng bawat isa sa atin. Once na nalaman mo na ang lahat ng bagay na ito, yung lahat ng sinabi ko, patungkol sa tamang pagsamba, sa worship, remember, we are still in the flesh, my friend. Nasa pita pa tayo ng laman. Wala pa tayo sa glorified body. Come on! Huwag kayong maging spiritual masyado. Nasa flesh pa rin tayo. Nagkakasala pa rin ang isang tao. Sa kabila ng siya'y isang believer na. Remember that. Nalaman mo na lahat ng tamang pagsamba. You're ready to worship the Lord. But of course, nasa flesh pa rin tayo. Wala pa tayo sa glorified body na kung saan, of course, yun ang ating tinatarget. Yun ang ating patutunguhan sa ating huli ng ating buhay. Doon tayo tutungo. But wala pa tayo doon. So napakahalaga na malaman natin ang point na ito before we start lahat ng ating nalaman, before we start to worship the Lord. And that is the worship of repentance. Okay po ba? The worship of repentance. Kung meron pong kasalanan sa ating puso na hindi natin naisusuko sa Diyos sa oras ng ating pagsamba, kaya nga sabi ko sa inyo nung nakaraan, kami ni Mrs. hindi pwedeng magturo kahit sinong mga pastor. Hindi ka makapagturo ng maayos. Saklaw-saklaw ang iyong turo kung hindi maayos ang iyong kaisipan, kung hindi maayos ang iyong pamilya, kung meron kang kagalit, kung meron kang utang na hindi mo nabayaran, i-fix mo muna ang lahat ng yan. And then after mo ma-fix, then you can worship the Lord through repent your sin. Lord, ginawa ko ito, Panginoon. Well, mga kapatid, we've got to deal with it, mga kapatid. Kailangan natin makipag-ugnayan sa Diyos. Makipagnaig tayo sa Diyos. And we've got to accept the responsibility for it, the consequence of our sin that we have made.
Dahil mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating natutunan maliban na hindi natin talikdan ng kasalanan at magsisi tayo sa Diyos. Sa kabila ng nalaman mong save ka, sa kabila ng nalaman mong He is the object of our worship, sa kabila ng nalaman mong lahat ng tamang pagsamba, but meron kang sin sa iyong puso, then lahat ng yon, erase, forget it. Now, mga kapatid, we know David, right? David sinned kay Bathsheba, right? Sa kanyang asawa, at tama. He committed adultery. He committed a murder, actually. And David knew that God was punishing him. Yes. That's why he says in Psalms 51, verse 4, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. I have sinned and I deserve the punishment. Sabi ni David. Mga kapatid, the worship of repentance means that right in the midst of chastening, na ikaw ay tinutuwid ng Panginoon, your heart, of course, ay nababago sa harapan ng Diyos. And you confess your sin to God. At sasabihin mo na habang ikaw ay tinuturuan ng Panginoon, habang ikaw ay tinutuwid ng Panginoon, you will say to God, I'm getting what I deserve. Naranasan na po ba natin yun, mga kapatid, na meron kang ginawang kasalanan at merong parang tingin mo parusa, Lord, karapat dapat ito sa akin, may ginawa kasi akong mali na hindi tama sa iyo. Baka ito yung consequence ng ginawa kong yun. Di ba may ganun minsan na naiisip mo, Lord, kaya ako siguro hindi makapag-concentrate ngayon kasi mayroon ganito eh. Hindi. Alam mo, yung conscience naroon na mayroon kang ginawang mali. Di ba? So iisipin mo ngayon, Lord, I'm getting what I deserve. That's right, my friend. That's the right worship of repentance, my friend. At sa ating pagsisisi, tanggapin natin ang consequences na ginawa natin sa ating sa harapan ng Diyos, sa isang banal na Diyos. Wala tayong takas dito, mga kapatid. Kahit ikaw ay saved na, kahit ikaw ay pastor na at nakagawa ka ng isang hindi maganda sa harapan ng Diyos, of course, you will face the consequence. Pagdadaanan mo yun. Ikaw man ay kahit anong posisyon mo sa pagtuturo, ikaw man, kahit ano, dadaan ka sa proseso ng pagtuturo sa consequence na ginawa mo. Then, kaakibat nito yung sumunod na points. The worship of acceptance. Tama po ba? Direct, sabi ko sa'yo, bigyan mo ako ng time. Mag-overlap lang ako sandali. Malapit na tayong matapos. The worship of acceptance. Kilala natin si Job. Alam natin si Job. Nakilala natin kung paano dumaan ang buhay ni Job. Alam ng Diyos na si Job ang isa sa matuwid sa paningin ng tao sa kanyang harapan. Yet, nangyari ang malagim na pangyayari sa kanya. Subalit, ang maganda po kay Job, alam niya ng lahat ng nangyayari sa kanyang ito. Lahat ng pinagdadaanan niya na hindi maganda ay mayroong nag-iisang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan niya. Alam niyo ni Job. And you know what Job did? Maluwag niyang tinanggap ang sufferings. At sa huli ng story ni Job, alam natin, God blessed him more kaysa doon sa kanyang natanggap nung una. You see that? And that's the worship of acceptance, my friend. You will be willing to accept your circumstances, to be willing to accept your place in life. Nawalan ka ng trabaho dahil sa pandemic na crisis na ito, na wala namang may gusto na kahit na sino sa atin. Accept it. Narito na to eh. May cancer ka, stage 4 na. At wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na. Accept it. Ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, itinakwil ka dahil sa tamang pagsamba mo, pananampalataya mo at pagsunod mo sa Diyos. Tinakwil ka nila. Accept it. At sa huli, sasabihin mo sa Diyos, God, you knew all of this. The pain of illness, and you will say to God again,
Lord, I will worship you in the midst of all this. And that's the worship of acceptance. That's the worship of repentance. Amen? Hallelujah. So to God be the glory, honor, and praises. At dyan po nagtatapos ang ating text sa John chapter 4, verse 20 to 24. See you again next week sa ating panibagong topic. Amen? To God be the glory, honor, and praises. Tayo pong lahat ay manalangin. Oh, Heavenly Father, oh Lord, we thank you again this afternoon, Lord. We give you praise, oh Lord. We give you glory. Panginoon, tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagsamba ngayon, O Diyos. Lord, kung meron kang makikita ngayon sa aming puso na hindi ka nalugod, kung meron kang nakitang kasalanan sa aming puso, Lord, inilalapit namin ito sa iyo, O Diyos. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming kasalanan na sadyang ginawa sa iyong harapan na hindi ka nalugod, Panginoon. O Diyos, patawarin mo kami upang sa ganon, lahat ng aming gagawing pagsamba sa iyo ay maging karapat-dapat, O Diyos, maliban na may nakikita kang puso sa amin, na may nakikita kang kasalanan sa aming puso. Hindi mo kami naririnig, O Diyos. Hindi mo kami diringgin. Lord, we give you praise. We learn a lot, O Lord, through this book of John chapter 4, verse 22-24. On the other hand, Lord, give us another topic next week, tomorrow, on the other day. Give us another, Lord, more excitement na pag-aralan ka, na saliksikin ang iyong salita, na mag-meditate kami, Lord. Because sabi mo, no meditation, no worship, no discovery, no worship. Lord, teach us how to be patient sa pag-aaral sa salita ng Diyos. So while we are studying your word, Lord, give us as well wisdom to understand simply your word. Lord, we give you praise. And also tomorrow, we pray, Lord, na meron kaming activity tomorrow. We pray as well na i-convict mo ang lahat ng mga invitees namin. I-convict mo ang lahat ng mga tagapakinig. Especially, Lord, ang iyong mga gagamitin tomorrow, ang dalawang speakers namin, Lord. Ngayon pa lang po, Lord, tinataas namin sila sa iyo. Hindi man namin sila kilala personally, but we know, one thing we know, Lord, sila'y aming kapatid sa pananampalataya. Sila'y anak mo, Lord. At sila'y magtuturo sa amin sa pamagitan nila, sa pamagitan ng iyong salita. Lord, we give you praise, we give you glory. At sa aming nalalabing holidays ngayon, Lord, bigyan mo kami ng mapayapang oras upang mag-aral ng iyong salita, O Diyos. At patahimikin mo ang aming kaisipan at puso, Lord, na makapag-concentrate sa pag-aaral. Ilaan namin ang mga holidays na ito sa pag-aaral sa iyong salita. Higit sa lahat, Lord, ilaan namin ang buhay na ito sa paglilingkod upang maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat po sa buhay ni John na ikinamit mo sa mga nakalipas na aming pag-aaral. We give you praise, Lord. We give you glory. The highest praise. Amen. Amen.